Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng maglolong Emilio at Nitoy na nakatira sa sementeryo ng baryo Bartolome. Dahil isang supiltorero ang matandang lalaki, nagpakita sa kanila ang isang sundalong pugot, subalit wala itong ginawang masama sa kanila. Kaya naging palaisipan ang biglang pagpapakita nito. Lalo na't ang baryo ay ginugulo at inaatake ng mga aswang na kubot. Hindi inaasahan ng maglolo na makakatulong pala sa kanila ang sundalong pugot na kinatatakutan sa baryo. Ano nga ba ang kinalaman ng sundalong pugot sa mga gumagalang aswang sa baryo na yon? May maitutulong ba ito sa kanila? Ano ang magiging papel ng maglolo sa kaligtasan ng mga taga-baryo Bartolome laban sa mga aswang? Ang sagot sa mga katanungang yan ay ating malalaman sa kabuuan ng ating tampok na kwento. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Merong bagong kaibigan si Nitoy. Siya si Betong. Ilang linggo pa lang na magkaibigan ng dalawang bata dahil bagong lipat lang sina Betong sa baryo Bartolome. Niyaya ni Nitoy ang kaibigan upang ipakilala sa kanyang lolo Emilio. Ano, ayos ka lang ba, Betong? Hindi, Nitoy. Ha? Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit parang nanginginig ka yata? Bakit ba kasi tayo nandito, Nitoy? Bakit mo ako sinama dito sa sementeryo? Ngayon ka lang ba nakapunta ng sementeryo, ha, Betong? Hindi naman. Oh, hindi naman pala eh. Bakit parang nanginginig ka dyan? Ano kasi, kuwan eh. Alam ko na. Takot ka siguro sa sementeryo, no? Oo, Nitoy, tama ka. Baka kasi may lumitaw ditong multo eh. Biglang napahagalpak ng tawa si Nitoy sa sinabi na yon ni Betong. Tawang-tawa ito habang pinagmamasdan ni Betong na tila naiinis. Ikaw talaga, Betong, oo. Joke ba yun? Ano bang multo ang sinasabi mo? Di ba sementeryo to? Maraming patay ang nakalibing dito, di ba? Kaya maraming pwedeng magmulto dito. Ikaw talaga, oo. Hindi totoo yun, Betong. Anong hindi totoo sinasabi mo? Kasi nga, matagal na akong nakatira dito sa sementeryo eh. Wala naman akong nakikitang multo. Sinasabi mo lang yan eh. Bahala ka kung ayaw mo maniwala sa akin. Teka nga, anong sinasabi mong matagal ka nang nakatira dito sa sementeryo? Oo nga, matagal na nga kami dito ni Lolo Emilio. Kaya nga kita isinama rito eh, para makilala mo ang Lolo Emilio ko. Dito kasi siya nagtatrabaho. Sepulturero siya dito. Tagalinis din ng mga puntod, tagahukay ng libingan, tagapintura, tagaipon ng mga kalansay, at kung ano-ano pa. O di ba ang dami? Nakakatakot naman pala talaga ang ginagawa ng lolo mo. Hindi naman. Saka, sanay na si Lolo Emilio. Kahit ako nga sanay na akong makakita ng mga kalansay dito sa sementeryo eh. Ikaw, gusto mo bang makakita? Ay naku, wag. Ayoko. Hindi ko kaya, natatakot ako sa kalansay. Ang hina naman ng loob mo. Sabi nga nila, kapag daw humahawak ka ng buto ng tao, ay nakakapagpatapang daw yun. Kaya ako, hindi na ako natatakot kasi nga, sanay na ako eh. Minsan nga, ginagawa ko pang bola ng basketball yung bungo ng tao eh. Ano ka mo? Naku,
Hindi pwede yun. Eh bakit daw? Kasi nga, maaari kang multuhin ng may-ari ng bungo na yun. Wala, ayos lang yun. Pero wala namang nagmumulto sa akin eh. O kaya, baka di lang niya trip na magpakita kasi alam nilang hindi ako natatakot sa kanila, no? Nitoy, ayoko na rito. Umalis na tayo. Gusto ko nang umuwi sa amin. Hindi pa nga kita na ipapakilala sa lolo ko eh. Halika na, puntahan natin siya. Saan ba yun? Doon lang, ayun oh, sa banda ron. Halika na. Hinawakan ni Nitoy ang kamay ng kaibigang si Betong upang isama sa kinaroroonan ng kanyang lolo Emilio. Habang naglalakad ang dalawang bata, ay umiiwas si Betong na maapakan ang mga nicho na nadadaanan nila. Samantalang si Nitoy ay may palundag-lundag pa at naglalaro sa ibabaw ng mga nichong dinaraanan niya. Hanggang sa huminto sila sa lugar na may bakanting nicho. Oh, Nitoy, ba't tayo uminto dito? Sabi ko nga sa'yo, ipapakilala ko sa'yo ang lolo ko, di ba? Inasan siya? Teka, sandali lang at tatawagin ko. Lolo Emilio? Yahoo! Lo, asan po kayo? Wait lang tayo saglit. Lalabas na yun. Mula sa isang bakanting nicho, ay pagapang na lumabas si Lolo Emilio galing sa loob. Nakita yun ni Betong na nanlaki ang mga mata at tumakbo papalayo na sumisigaw. Yay! Zombie! Zombie ang lolo mo! Hoy Betong! Saan ka pupunta? Ba't ka tumakbo? Hinabol ni Nitoy ang kaibigan at dahil sa pagmamadaling tumakbong papalayo ay nadapa ito dahil napasabit ang suot na tsinelas sa isang kahoy. Pambihira ka! Bakit ka naman tumakbo, Betong? May patay na nabuhay. Nakita ko. Lumabas sa nicho, nakakatakot. Humagalpak ng tawa si Nitoy sa sinabi ng bago niyang kaibigan na si Betong. Ano bang patay na nabuhay ang sinasabi mo? Ang lolo Emilio ko ang lumabas na yon. Ano ka ba? Hindi siya patay kundi buhay na buhay siya. Kapag nagpapahinga kasi, trip niya na matulog sa loob ng bakanting nicho. Ha? Sigurado ka ba? Lolo mo yun? Hindi ba zombie yun? Ito naman, buhay na buhay ang lolo ko, no? Mukha lang zombie. Hinawakan ni Nitoy ang kamay ng kaibigan at niyaya niyang lumapit sa kanyang lolo Emilio upang ipakilala. Ano bang nangyari, Apo? Bakit tumakbo ang kasama mo? Paano lolo? Natakot po sa inyo eh. Nako, bakit ka naman matatakot sa akin? Sa gwapo kong ito nakakatakot ba ang itsura ko? Pasensya na po kayo. Di ko po sinasadya na matakot. Kasi naman po bigla po kayong lumabas sa loob ng nicho Ah, yun ba? Nako, pasensya ka na rin, Utoy. Ugali ko na kasing magpahinga sa loob ng nicho Lo, siya nga po palang bago kong kaibigan, si Betong. Betong, siya naman ang lolo Emilio ko. Abay, mabuti pa. Doon na muna kayo sa bahay natin. Para naman makapagmeryenda na rin kayo. May bahay po kayo dito sa loob ng sementeryo? Oo, Betong. Di ba sabi ko nga, dito kami nakatira ng lolo ko matagal na? Walang nagawa si Betong, kundi ang sumunod na lamang. Isinama sila ng maglolo sa kanilang tirahan. Isang maliit na kwarto na nasa gilid ng sementeryo ang tirahan ng maglolo. Ang harapan ng kanilang bahay ay mga nicho na nagiging mesa na rin nila. Naghanda ng kapeng may gatas si Lolo Emilio para sa kanilang dalawa. Ipinatong yon sa ibabaw ng nicho na hanggang dibdib ang taas. Naroon na rin ang tinapay na monay at palamang peanut butter. Pero pinagmamasdan lang yun ni Betong
na tila ba at tubiling kumuha ng tinapay at inumin ang kapeng may gatas na nakapatong sa ibabaw ng nicho. Napansin yun ni Lolo Emilio. Bakit iyo? May problema ba? Bakit hindi ka kumakain? Inumin mo ang kapeng may gatas. Lalamig yan. Betong, ayos lang yan. Sige na. Ganito talaga kami ni Lolo. Dito sa nicho kami kumakain. Ito ang mesa namin eh. Sige na, Betong. At huwag kang mag-alala. Nakapagpaalam na kami sa may-ari ng nicho na yan na gagamitin nating mesa ang puntod niya. Bagamat nag-aatubili pa rin si Betong, ay naglakas loob na siyang kumuha ng tinapay at uminom ng kape. Ayaw naman niya na masabihan siya ng maarte. Pero ang totoo ay nanginginig na talaga ang kanyang kamay at katawan ng mga pagkakataong yun. Subalit habang tumatagal, ay unti-unting nawala din yun. Nang matapos silang magmeryenda, ay nagyaya ng umuwi si Betong. Kaya inihatid siya ni Nitoy papalabas ng sementeryo para hindi maligaw sa pasikot-sikot na daan. O ano, ayos ka lang ba, Betong? Kaya mo na bang umuwi? Oo, alam ko na ang papunta sa amin. Kung gusto mo maglaro tayo, pwede kang pumasyal dito, anytime. Ha? Naku ano? Sige na nga, pupuntahan na lang kita sa inyo para hindi ka na natatakot. Ikaw talaga, oo. Basta, Nitoy, kinikilabutan talaga kasi ako dito sa sementeryo eh. Kasi nga, maraming patay dito eh. Alam mo, Betong, ang sabi ng lolo ko, hindi ka dapat matakot sa mga patay. Kasi wala na silang magagawa kasi nga patay na sila eh. Ang mas dapat daw katakutan ay ang buhay. Dahil sila, maaaring gumawa ng masama at makapamerwisyo. Basta Nitoy, natatakot pa rin ako. Kahit ano pa sabihin mo. O sige na, uuwi na ako ah. Okay, sige. Mag-iingat ka, Betong ah. Nag-appear pa ang dalawang bata bago tuluyang naghiwalay. Habang papalayo si Betong, ay pinagmamasdan siya ni Nitoy. Nakangiti naman na napapailing na lamang si Nitoy sa kanyang bagong kaibigan. Nitoy, apo, saan mo ba nakilala ang bago mong kaibigan? Dyan lang po sa may labasan, Lolo. Kasi po may bata pong nambuli sa kanya tapos tinulungan ko po siya. Kaya naging kaibigan ko na po siya. Nakabalik na nun si Nitoy sa bahay na kanilang tinutuluyan ng kanyang lolo Emilio. Masyadong matatakotin ang kaibigan mong yon. Oo nga po, Lo eh. Pero kapag nasanay na po yun sa pagpunta dito sa sementeryo, tsak, mawawala din po ang takot nun. Magiging matapang din. Kung sa bagay, naalala ko pa nung bagong lipat din tayo dito sa sementeryo. Madalas kang umiiyak kapag naiiwang mag-isa dito. Ngayon po, hindi na po, Lolo. Kahit iwan niyo po ako rito mag-isa, kahit sa gabi pa, hindi na po ako matatakot. Abay, siyempre. Kaibigan mo na lahat ng nakalibing dito eh. Masarap nga po na kaibigan yung mga nakalibing dito, Lo eh. Kasi kahit anong gawin po natin, wala silang karekla-reklamo. Oo naman. Dahil kapag nakarinig ka ng reklamo, aba, ibang usapan na yon. Tsak, namulto na po yun. Kaya lang, Lolo Emilio, wala pa po akong nakikitang multo dito. Ako man na po, wala pa rin. Siguro ayaw nilang magpakita sa atin dahil alam nila na hindi tayo matatakot sa kanila. Kaya naisip nila na wag na lang silang magpakita dahil magsasayang lamang sila ng oras. Tama po kayo, Lolo Emilio. Dahil masasayang nga po talaga ang pagod nila. Nagkatawanan na lamang ang maglolo. May 5 taon na ring naninirahan sa loob ng sementeryo at nagtatrabaho bilang all-around sepulturero si Lolo Emilio roon. 5 taon pa lang si Nitoy
nang magpasya ang matandang lalaki na doon na tumira dahil wala na rin silang matitiran ng kanyang apo. Hindi tunay na apo ni Lolo Emilio si Nitoy. Iniwan lang sa kanya ang bata ng isang kaibigan. Kaya lang, hindi na ito binalikan. Kaya naman, itinuring na lamang niyang parang tunay na apo si Nitoy at hindi rin yun kaila sa bata. Dahil pinalaki niya si Nitoy sa kung anong katotohanan sa pagkatao niya. Matandang binata si Lolo Emilio. Minsan na siyang nagmahal, kaya lamang sa hindi inaasahang dahilan ay hindi na siya binalikan ng babaeng kanyang pinakamamahal. Naging sumpaan nila na magkikitang muli, kaya lamang hindi na nangyari yon. Wala na rin siyang balita kung anong nangyari sa kanyang kasintahan. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi na muli nagmahal si Lolo Emilio. Pinili na lamang niyang mabuhay na nag-iisa. Hanggang sa dumating nga sa kanya si Nitoy na pinalaki niya at itinuring na tunay na apo. Siya ang nagbigay kulay at kasiyahan sa buhay ni Lolo Emilio. Pagsapit ng umaga ay simula na rin ng trabaho ng matandang lalaki sa sementeryo. Trabaho na tila hindi matapos-tapos. Maayos rin naman ang kanyang kinikita doon. Bukod sa buwan ng bayad bilang caretaker ng sementeryo, ay may mga ekstrang kita din siya sa paglilinis at pagpipintura ng mga puntod doon. Buwanan ang bayad sa kanya ng mga kamag-anak ng nakalibing. Hindi man ganun kalaki, pero kapag pinagsama-sama ay okay na rin. Kaya minahal na rin ni Lolo Emilio ang pagiging sepulturero dahil nakakatulong yun sa pangangailangan nila ni Nitoy sa pang-araw-araw. Kung sisilipin ang loob ng tirahan ng maglolo, ay may mga bagong kasangkapan nito sa loob. Wala rin silang gastos sa renta dahil libre lang ang pagtira nila sa loob ng sementeryo. Binalikan ni Lolo Emilio ang nicho na nilinisan niya kahapon dahil kailangan pa niyang pinturahan yon dahil sa susunod na araw ay nakaschedule yon upang paglibingan. Nagpipintura ng nicho si Lolo Emilio nang patakbong lumapit sa kanya si Nitoy. Lolo! Lolo! Lolo Emilio! May nasagap akong balita. Ano ba yon? Abe, kay aga-aga, may nasagap ka na naman na chismis din sa mga marites sa labasan. Lolo, alam niyo naman, yun ang almusal ng mga marites, di ba? Bago po sila magkape, ay nagmamaritisan muna sila. Ano bang nalaman mo? May nakita raw po na sundalong pugot ang ulo. Ano ka mo? Sundalong pugot ang ulo? Opo, Lolo Emilio. Saan daw nakita? Dito daw po sa Barrio Bartolome. Naglalakad daw po yung sundalong pugot. Anong ibig din sabihin? Multo yung sundalong pugot na nagpapakita? Ewan ko po, Lo, kung multo po o maligno. Basta, sundalong pugot daw po. Teka lang, bago sa pandinig ko yan na may nagpapakitang sundalong pugot dito sa baryo natin. Oo nga po eh. Isang lalaki daw po yung nakakita. Kaya lang po yung lalaki na nakakita ay hindi na po makausap. Parang nasisiraan na raw po ng ulo. Nagsasalitang mag-isa tapos takot na takot daw po. Yun daw ang epekto doon sa lalaking nakakita, ganun ba? Opo, Lolo Emilio, ganun nga po. Aba, delikado palang makita yung sundalong pugot na yon dahil nasisiraan ng ulo ang makakakita sa kanya. Lolo, baka sadyang mahina lang po yung lalaki. Kaya naman ganun po ang nangyari. Siguro nga, malalaman natin yan kapag sa atin nagpakita ang sundalong pugot na yon. Oo nga po, Lo eh. Kapag bigla po kayo nabaliw, Lolo Emilio, ibig sabihin po, nagpakita na po sa inyo sundalong pugot. Oo nga. Ay, teka, bakit ako?
paano kung ikaw ang makakita? Imposible pong makita ko siya, Lolo. Kasi ipipikit ko kagad ang mga mata ko para hindi ako masiraan ng ulo. Ikaw talaga, puro kakalokohang bata ka. Pero Lo, totoo po kaya yung sinasabi ng mga marites? Aba, malay ko. Hindi natin alam. Minsan kasi, gawa-gawa lang din ng ganyan para takutin ang mga bata at hindi na gumala sa gabi para umuwi ng maaga sa kanilang mga bahay. Oo nga po, no? Pwedeng ganun din po yun, Lolo. Teka, asa na yung pinabibili ko sa yung sardinas na iluluto ko mamaya? Nakaw, patay. Nakalimutan ko pong bumili, Lolo. Ay nako, ikaw talaga bata ka. Mas inuna mo pa kasi ang makinig sa mga marites kaysa sundin yung utos ko sa'yo. Babalik na lang po ako dun sa tindahan, Lo. O sige na, bumalik ka na at wala tayong uulamin mamaya. Saka huwag ka na muna makiisyoso sa usapan ng mga marites ha, para hindi mo na nakakalimutan ang utos ko. Kaya bumalik uli sa tindahan si Nitoy upang bumili ng sardinas na iluluto ng kanyang lolo sa kanilang pananghalian. Nang pabalik na siya sa sementeryo, nang may makasalubong siyang dalawang lalaki na tila may hinahanap. Palinga-linga pa ang mga ito. Nakita ng dalawang lalaki si Nitoy, kaya nilapitan nila. Bata, sandali lang. Hindi po bata ang pangalan ko. O sige, Pogi na lang ang itatawag ko sa'yo. Hindi rin po Pogi ang pangalan ko eh. Saka pangalan po yun ng aso eh. Ganun ang pangalan ng aso ni na kapitan eh. Kung ganon, anong itatawag namin sa'yo? Nitoy po. Nitoy po ang pangalan ko, Manong. Nitoy pala ang pangalan mo. Maganda naman pala eh. Kwan kasi Nitoy, may itatanong lang sana ako sa'yo. Ano po ba yon? Bilisan niyo na lang po kasi kailangan ko na pong umuwi. Hinihintay na po ako ng lolo ko. Baka kasi may alam kang pwedeng tiran dito sa lugar nyo. Naghahanap kasi kami ng matitira nitong kaibigan ko. May plano kasi kaming magtayo ng negosyo dito. Kaya lang, wala pa kaming matirhan eh. Oo nga, baka may alam kang pwedeng tira namin. Yung bang paupahan? Teka, saan nga ba? Isipin ko lang po. Habang kausap ni Nitoy ang dalawang lalaki, ay nakita niya ang kaibigang si Betong na papalapit. Nitoy, buti na lang nagkita tayo. Oh, sino yung mga kausap mo? Betong, nagpapatulong sila sa akin. Naghahanap sila ng matitiran daw. Yun daw pwedeng upahan. May alam ka ba? Oo, may nakita akong bahay na may nakalagay na for rent eh. Yun, tama-tama. Pwede yun. Maaari mo ba kami samahan, iho? Huwag ka mag-alala. Bibigyan ka na lang namin ng pera. Yun oh, samahan mo na Betong, sayang din yan. Tapos mamaya, ilibre mo na lang ako ah. Sige ba? Tara po, sasamahan ko po kayo dun sa bahay na nakita kong for rent. Nagpaalam na si Betong kay Nitoy para samahan ang dalawang lalaking kanina lang ay kausap ni Nitoy. Sasamahan ito ng kaibigan sa lugar na nagpapaupa ng bahay. May dalang sasakyan ang magkaibigan, kaya sumakay sila doon upang samahan ni Betong. Pagkatapos na samahan ni Betong ang dalawang lalaki, ay nagpaalam na rin siya sa mga ito. Gaya ng ipinangako ng mga lalaki sa bata, binigyan siya ng pera dahil madaling nagkaayos sa usapan tungkol sa bahay na pinapaupahan ay nirentahan yun ng magkaibigang Hermino at Waldo. May mga gamit na rin sa loob ng bahay kaya hindi na nila kailangan bumili pa. Ayon sa nagpapaupa ay nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay kaya ito'y pinauupahan na lamang kasama ang mga gamit na naroon. Ayos na itong nakuha nating paupahan, Waldo. May mga gamit na. Kaya bukas na bukas din ay humanap naman tayo ng pwesto para sa ating itatayong business.
Oo, sa tingin ko ay tamang lugar itong napuntahan natin. Kahit saan lugar ay tama para sa atin, Herminio. Kung sa bagay, walang maling lugar para sa plano nating negosyo. Inayos na muna ng dalawa ang ibang gamit sa bahay. Pagod ang dalawa, kaya kailangan nilang magpahinga. Kung saan man galing ang magkaibigan, yun ay isang bagay na sila lang ang nakakaalam. Bukas ay sisimulan nilang humanap ng lugar para sa negosyong kanilang bubuksan sa baryo Bartolome. Subalit ng sumunod na araw, ay muling umugong ang bali-balita tungkol sa sundalong pugot na nagpapakita sa baryo na kinatatakutan ng mga naninirahan. Hindi galing kay Nitoy ang balita, kundi si Lolo Emilio mismo ang nakarinig noon. O di ba? Sabi ko na po sa inyo, Lo eh. Hindi yun gawa-gawa lamang ng mga marites. Pero, ano kayang kailangan ng sundalong pugot na yon at nagpapakita siya? Saka Lolo, bakit po sundalong pugot ang tawag nila? Dahil nga sa walang ulo, tapos naka-uniforme daw ng pansundalo. Saka, may sakbit daw na baril, kaya binansagan nilang sundalong pugot. Pero Lo, kapag walang ulo, di wala ring mata yun. Paano kaya yun nakakalakad kung hindi niya nakikita ang dinadaanan niya? Apo, multo nga siya, hindi ba? Kapag multo, hindi na kailangan magkaroon ng mata dahil magagawa nun ang kahit na ano. Ganun po ba yun, Lolo? Siguro. Saka, ba't ba kailangan problemahin mo pa kung nakakakita ba o hindi yung sundalong pugot na yon? Kasi Lo, nagtataka lang po talaga ako eh. Hayaan mo, kapag nakita ko siya, yun ang unang-una kong itatanong sa kanya kung paano siyang nakakakita. Lolo, hindi rin po yun sasagot. Paano mo na lamang hindi sasagot? Di ba Lo, wala nga pong ulo, di ibig sabihin wala rin pong bibig yun. Kaya paano po yun makakapagsalita? Aba, oo nga naman. Walang ulo, walang mata at walang bibig. Kaya wala rin tenga. Kaya hindi rin ako maririnig. Tama po kayo, Lo. Di, sisenyasan ko na lang siya. Lo, hindi rin po pwede kasi wala rin pong mata yun. Paano kayo makikita? Aba, oo nga pala. Nakalimutan ko. Ay, nako. Huwag na lang nga natin pag-usapan ang sundalong pugot na yan. Pinagtatalunan pa natin. Masyado siyang komplikado. Masakit sa ulo. Oo nga po eh. Pero sana Lo, makita din natin siya. Di ba sabi nga, nababaliw daw ang makakakita? Para malaman po natin kung totoo nga. Sanay sa mga usapang katatakutan ang maglolo. Kaya lang, bago sa kanila ang tungkol sa sundalong pugot na napapabalitang nagpapakita sa baryo Bartolome. Samantala, gaya ng plano ng bagong salta sa baryo Bartolome, ay paghahanap naman ng pwesto na gawing tindahan ang inatupag ni na Herminio at Waldo. Isang tindahan kung saan magtitinda sila ng karne. May pag-aangkatan sila na mababa lang ang presyo, kaya maibibenta rin nila ng nasa abot kayang halaga. Lalo na't may sasakyan naman sila na magagamit para sa pag-angkat ng kanilang paninda. Hindi sila nahirapan, kundi may nakita silang magiging pwesto. Sa lugar na yun nila sisimulan ang kanilang negosyo. Malapit lang din yun sa bahay na inuupahan ng magkaibigan. Ayos na rito, Waldo. Oo, ang mahalaga ay masisimulan na natin. Bukas na bukas din ay kukuha na tayo ng karning ibibenta natin. Oo nga, at tsak napapatok ang ibibenta natin. Bukod sa abot kaya ang presyo, malamang magugustuhan nila ang sariwang karne na ating ibibenta. Kaya ng araw na yon ay naging abala ang magkaibigan para ayusin at gawing presentable ang nakita nilang lugar para maging tindahan ng karne. Nagpagawa na rin kagad sila ng tarpaulin
para sa pangalan ng tindahan. Gusto nila agad na masimulan yun dahil nanghihinayang sila sa bawat araw na lilipas. Ating gabi na noon, tahimik ang lugar ng sementeryo na kung saan nakatira ang maglolong Emilio at Nitoy. Maaga silang natulog dahil napagod ang matandang lalaki sa maghapong pagtatrabaho bilang sepulturero. Samantalang si Nitoy ay napagod naman sa paglalaro at kakagala. Maraming nainom na tubig si Nitoy bago matulog. Kaya ang naging resulta nun ay nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan sa gitna ng tulog. Nagising siya para magbawas habang nahihimbing ang kanyang lolo Emilio. Parang sasabog ang kanyang pantog sa dami ng naipong ihi na dapat niyang ilabas. Buti na nga lang at nagising siya. Hindi niya napanaginipan na nagbabawas siya sa panaginip. Kung nangyari yun, tsak na mahahataw siya ng kanyang lolo Emilio dahil maiihi siya sa higaan habang natutulog. Kaya pasalamat din si Nitoy na nagising siya. Nasa labas ng tirahan nila ang kanilang kasilyas. Kailangan lumabas pa siya ng kanilang tirahan upang magtungo roon. Dahil nga bata pa at wala namang ibang tao sa sementeryo kundi mga puntod. Kaya hindi na nagpupunta pa sa kasilya si Nitoy. Sa halip ay kumukubli na lamang siya sa isang nicho para doon umihi. Maraming inilabas na tubig mula sa kanyang katawan si Nitoy. Kinilig pa nga siya pagkatapos na maubos ang laman ng kanyang pantog. Pabalik na siya ng bahay upang ipagpatuloy ang pagtulog nang makarinig siya ng tila tunog ng sapatos. Yabag na tila naglalakad sa ibabaw ng nicho. Teka, may ibang tao dito sa sementeryo? May naglalakad ah. Walang kabang nararamdaman si Nitoy dahil sa narinig niya. Alam niyang tao yun na nagpunta marahil sa sementeryo sapagkat imposibleng patay yun na nabuhay. Walang ganun ayon sa isip niya. Yun din ang laging turo sa kanya ng kanyang lolo Emilio. Sa tagal na nilang nakatira sa sementeryo ay hindi pa nangyayari at wala pa silang nakita na patay na bumangon o lumabas sa nicho. Kaya alam ni Nitoy na buhay ang may-ari ng yabag na kanyang naririnig. Humakbang ng ilang metro ang bata para hanapin ang pinagmumulan ng narinig niyang yabag. Iginala niya ang paningin sa mga nicho na naroon. Medyo may kadiliman ang lugar. Ang bahagyang sikat ng buwan ang nagsisilbing tanglaw sa kabuuan ng sementeryo. Paulit-ulit na iginala ni Nitoy ang paningin niya. Nakarinig siya ng kaluskos, kaya agad na napunta doon ang kanyang atensyon. Kaya lamang nasundan yon ng ngiyaw ng pusa at nakita niya na may hinahabol na daga. Alaga nila ang pusang yon na nakikipagpatintero sa naispatang daga at ginawang laruan. Ganun ang alaga nilang si Munying. Hindi kinakain ng daga kundi ginagawang laruan hanggang sa mapatay ito at saka iiwan na lamang. Dahil walang nakitang kakaiba si Nitoy, kaya nagpasya na siyang bumalik na lang sa bahay nila upang ipagpatuloy ang naistorbo niyang pagtulog. Subalit muli ay narinig niya ang yabag. Tila nakasuot ng sapatos ang lumilikha ng tunog. Minsan pa ay iginala niya ang kanyang paningin sa lugar kung saan ay narinig niya ang yabag. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Nitoy nang makakita siya ng anino. Buong tapang na humakbang si Nitoy upang alamin kung kaninong anino yon. Bahagya pa siyang yumuko at nagtago sa mga nicho sa kamarahang lumapit sa kinaroroonan ng aninong nasulyapan niya. Subalit, ganun na lamang ang pagtataka ng bata nang biglang mawala
ang aninong kanina lamang ay nakita niya. Teka, asan na yun? Kanina lang nakita ko nandito lang ah. Ngayon wala na kagad. Ang bilis namang makapagtago nun. Teka, delikado to. Mukhang may gusto na namang gumawa ng kalokohan dito sa sementeryo ah. May mga bagong libing pa naman. Baka pinagpaplanuang buksan ng nicho at kunin ng mga alahas ng patay. Yun ang naisip ni Nitoy, lalo na't dati pa ay may nahuli na sila ng kanyang lolo Emilio na mga kawatan sa sementeryo. Nililimas ang mga mahalagang bagay na suot ng namatay o isinama sa kabaong, gaya ng singsing, hikaw, pulseras, mamahaling relo at maging gintong ngipin ng taong patay ay kinukuha upang pagkakitaan ng mga kawatan. Alaan nyo ah, lagat kayo ngayon sa akin. Tsak tulog kayo kapag naihataw ko sa inyo tong napulot kong kapirasong kahoy. Hawak na ni Nitoy ang isang kahoy na nakita niya. Yun ang gagamitin niya sa mga magnanakaw sa sementeryo. Muling yumuko si Nitoy upang pumunta sa lugar kung saan may narinig siyang ingay. Naglakad siya nang nakayuko nang mapahinto siya dahil nakita niya na may nakaharang sa kanyang daraanan. Sapagkat nakayuko, kaya ang paningin ay nakatuon sa lupa. Nakita niya ang isang pares ng paa na nakasuot ng itim na sapatos. Subalit nang iangat ni Nitoy ang kanyang ulo upang tignan ang taong may-ari ng mga paa na nasa kanyang harapan, ay biglang nangalisag ang kanyang balahibo. Pakiramdam niya, tumayo ang kanyang mga buhok sa katawan. Napapasigaw siya pero walang lumalabas na boses sa bibig niya. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan at ang puso niya ay parabang nalunok niya. Hindi siya makapaniwala dahil nasa harapan niya ang sundalong pugot na ilang araw niya nang naririnig na pinag-uusapan ng mga taga-baryo, lalo na ng mga marites. Nakanganga pa rin ang bibig ni Nitoy. Napapasigaw siya pero wala ngang lumalabas na boses. Kaya napatakbo siya papunta sa kanilang bahay. Hindi maubos maisip ni Nitoy kung paano niya tinalon ang mga nicho na kanyang dinaanan para makarating kagad sa kanilang bahay. Pagkapasok ng pinto ay pabagsak niyang isinara yon. Dahil sa malakas na ingay ng pinto ay nagising ang kanyang lolo Emilio na nagtataka. Nitoy Apo, ano ba nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Lo, tama po kayo. May multo nga po. Nakita ko siya, Lo. Nakita ko siya, kitang-kita ko po. Teka nga, ano bang multo ang sinasabi mo? Totoo po yun, Lo. Nakakita po talaga ako ng multo, Lo. Kitang-kita ko po. Jusky kang bata ka. Akala ko ba hindi ka matatakutin? Saka lagi ko sinasabi sa'yo na ang patay hindi na magpapakita at babangon pa sa libingan. Hindi nga po patay na bumangon ang nakita ko, Lo. Kundi multo. Yung multo po ng sundalong pugot. Ano ka mo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, Lo. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko, Lolo Emilio. Wala po talaga siyang ulo. Pugot nga, di ba? Eh di natural. Walang ulo yon. Kitang-kita ko po talaga siya, Lo. Nasa harap ko po mismo siya. Kaya ba takot na takot ka? Halika. Buti pa samahan mo ko. Gusto ko rin makita ang sundalong pugot na yan. Wag na po, Lo. Wag na po. Baka kung ano pong gawin sa atin ang sundalong pugot na yon. Saka may dala po siya mahabang baril. Baka po barilin niya tayo. Basta, gusto ko siyang makita. Nagpumilit si Lolo Emilio pero pinigilan siya ng apo. Nag-alala kasi ang bata na baka kung anong gawin sa kanila ng sundalong pugot na nakita ni Nitoy. Wag na nga po, Lo. Dito na lang po tayo. Nakakatakot po talaga siya.
Paano natin malalaman kung bakit siya narito sa sementeryo at nagpakita sa'yo? Baka mamaya may mahalaga siyang pakay, hindi ba? Lo, pugot nga po siya eh. Kaya hindi nyo rin siya makakausap, di ba? Aba, oo nga, no? Kaya hayaan na lang po natin ang sundalong pugot na yun, Lo. Baka nagtitrip lang po yun eh. At baka gustong manakot. Hindi na nagpumilit pan lumabas si Lolo Emilio dahil nga sa pagbabawal ng apo, kundi na malagi na lamang sila sa bahay. Hindi na rin sila nakatulog pa, kundi inabot na sila ng umaga sa loob ng kanilang bahay. Pero tahimik sila at hindi nag-uusap hanggang basagin ni Lolo Emilio ang kanilang katahimikan. Nitoy, apo. Ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Nitoy, pero nakatingin ito sa kanyang Lolo Emilio. Naku po, ito na nga sinasabi ko. Mukhang totoo yata yung balita. Nitoy, apo. Ayos ka lang ba? Mukhang tumalab sa'yo yung sabi-sabi na nawawala sa sarili o kaya hindi na nakakapagsalita. At sino mang makakakita sa sundalong pugot? Lo, ano ba? Ayos lang po ako. Hindi pa nasisira ang ulo ko, no? Nakakapagsalita pa po ako. Buti naman kung ganon. Bigla kasi ako kinabahan sa'yo dahil ang tahimik mo. Nasa tamang pag-iisip pa po ako, Lo. Kung ganon pala fake news yung bali-balita. Hindi totoong nasisira ang ulo ng sino mang makakakita sa sundalong pugot. Kaya nga po nagpapasalamat ako, Lo Kasi hindi po tumalab sa akin yun. Ibig bang sabihin, kakaiba ka, apo? Baka talaga lang pong mahina yung nakakita ng sundalong pugot. Kaya masyado silang naapektuhan at di na nakapagsalita. Pero sa akin po, ayos na ayos lang po talaga ako. Pero bakit nga kaya nagpakita ang sundalong pugot na yun sa'yo? Saan ba siya galing? At anong dahilan ng pagpapakita niya dito sa ating baryo? Yun ang tanong sa isipan ni Lolo Emilio. Ang pagpapakita na yon ng sundalong pugot sa sementeryo ay nasundan pa sa iba't ibang lugar sa baryo. Para bang nagiging gala ang sundalong pugot. Kung saan-saan ito nagpupunta na tila ba may mahalagang misyon sa baryo Bartolome. Kaya nang sumunod na pagkikita ng dalawang bata na sina Nitoy at Betong ay kanilang napag-usapan ang tungkol sa sundalong pugot. Ibinida pa yun ni Nitoy sa kanyang kaibigan. Akala mo naman, matatakot mo ako sa kwento mo. Betong, ano bang tinatakot ang sinasabi mo? Totoo yun. Nakita kong talaga at nakaharap ko ang sundalong pugot. Sa harap ko mismo. We, hindi nga. Oo nga sabi, ang kulit naman ito. Ba't naman ako magsisinungaling? Wala naman ako mapapala. Anong ginawa sa'yo ng sundalong pugot? Wala. Kasi napatakbo rin ako sa pagkakagulat ko Akala ko ba hindi ka duwag? Ba't natakot ka sa sundalong pugot na yun? Kasi naman nakakatakot din kasi siya, no? Dahil nga walang ulo. Oo nga, nakakatakot nga yun. Yung multong may ulo nga nakakatakot na di lalo na yung multong walang ulo. Oo naman, sinabi mo pa. Pero parang palabas pala sa TV yun, ano? Oo nga, Betong Pero hindi palabas sa TV yung nangyayari dito sa atin. Kundi, totoong may gumagalang sundalong pugot. Di kaya katulad din ng palabas sa TV, yung dahilan bakit pagala-gala ang sundalong pugot, Nitoy? Ano naman dahilan yung sinasabi mo, Betong? Ano pa ba? Di hinahanap niya yung kanyang nawawalang ulo. Oo nga, no. Baka nga nandito sa baryo natin yung ulo niya at titigil lang siya sa pagpapakita kapag natagpuan na niya yung nawawala niyang ulo. Pwedeng ganun na nga, Nitoy. Dapat pala, tulungan na lang natin siyang hanapin yung ulo niya para matigil na rin siya sa pagpapakita at wala nang natatakot sa kanya para manahimik na siya, di ba? Oo, tama ka. Teka, sandali lang, Nitoy. Anong sabi mo? Tutulungan natin siyang hanapin ang ulo niya? Oo, ganun na nga. Ayos ka rin, no? Pati ako idadamay mo dyan
Ikaw ang nakaisip niyan eh. Kaya ikaw na lang ang tumulong. Huwag mo na akong isali dyan. Pambihira ka, oo. Ito naman ang KJ mo naman. Nitoy, hindi ko kaya yun. Iniisip ko pa nga lang na makikita ko yung sundalong pugot eh. Nagtatayuan na kagad yung mga balahibo ko sa katawan eh. Lalo na kapag totoong nakaharap ko na siya. Baka katapusan ko na yun. Baka bigla na lang ako mag-collapse tapos hindi na ako magising. Ang OA naman ito. Katapusan ka agad. Di ba pwedeng mawalan ka na lang ng malay dahil sa takot mo? Eh kasi nga, baka matigok ako sa tindi ng takot ko. Kaya, ikaw na lang Nitoy, ayoko talaga. Hindi mo ako maaasahan sa ganyan para hanapin ang nawawalang ulo ng isang sundalong pugot, ano? Saka, saan natin hahanapin yun, di ba? Oo nga no. Malaki rin tong Baryo Bartolome. Tsak, may hihirapan tayo. Maliban na lang kung may aksidenteng makakita sa nawawalang ulo nun. Tama na nga yung pag-uusap natin tungkol sa sundalong pugot. Tumatayo na ang mga balahibo ko eh. Ay, siya nga pala, Betong. Nasaan na yung dalawang lalaki na nakausap natin? Eh di ayun, may nakuha na silang bahay na inuupahan nila. Saka may negosyo silang tinayo. Kanina nga nakita ko eh, ando na sila sa kanilang bagong tayong tindahan ng karne. Talaga? Ayos pala no. Pwede pala kaming bumili doon ni Lolo Emilio. At sana may discount. Oo, sigurado yun. Sabihin mo lang kapag bibili kayo ni Lolo Emilio, sasamahan ko kayo para may diskwento kayo. Samantala, sa tindahan pwesto ni na Herminio at Waldo ay may mangilan-ngilan na ring nakakaalam at bumibili ng kanilang karne na inangkat pa sa ibang lugar. Tuwang-tuwa ang mga bumibili dahil nga mura lang nilang mabibili kumpara sa karning itinitinda sa palengke. Kaya naman, madaling maubos ang kanilang paninda. Sa bawat araw na lumilipas, ay nadadagdagan ang dami ng kanilang inaangkat upang ibenta. Ayos to, Waldo. Nakikilala na tayo dito sa baryo. Napapaubos na natin ang panindang karne. Chuck, mas dadami pa ang suki natin ngayon dahil ikikwento ng mga taong nakabili sa atin sa kanilang mga kakilala, di ba? Chuck yun, Waldo. Ito ang inaasahan natin dapat mangyari, Herminio. At mukhang di tayo mabibigo. Napangisi na lamang si Herminio sa sinabi ng kaibigang si Waldo. Alam niya ang ibig nitong tukuyin. Tanging sila lang dalawa ang nagkakaintindihan. Hindi lang pagtatayo ng negosyo ang pakay ng dalawa sa Baryo Bartolome, kundi may iba pang rason. Samantala, sa pagtulog ay naging palaisipan kay Lolo Emilio ang tungkol sa nagpapakitang sundalong pugot dahil siya man ay nais makita yon. May kung anong humihila sa isipan at damdamin niya para makita niya ito. Interesado siya. Kaya naman, ng gabing yun, habang natutulog ang apong si Nitoy, ay lumabas siya ng bahay dahil nga nagpakita ang sundalong pugot sa kanyang apo. Umaasa siyang magpakita rin sa kanya yon. May iba ring dahilan kung bakit nagkaroon siya ng interes na makita ang sundalong pugot na kinatatakutan at nagiging usap-usapan. Wala namang masamang balita tungkol sa sundalong pugot na yon. Hindi naman siya namemerwisyo. Yun nga lang, natatakot ang mga nakakakita. Pero sana, magpakita rin siya sa akin. Isa sa dahilan kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Lolo Emilio ay dahil sa agimat na maaari nitong ibigay sa kanya, ayon sa kanyang nalalaman. Alam kong hindi lang siya basta nagpapakita, kundi posibleng humahanap din siya ng taong karapat-dapat na pagkatiwalaan ng agimat na taglay niya. Baka nga ang apo ko ang mapalad na yun. Kaya lamang, natakot at tumakbong pauwi. Kaya kapag sa akin siya nagpakita, itatanong ko talaga ang tungkol sa agimat. Lumabas ng bahay si Lolo Emilio at tumambay siya doon. Ilang oras din siyang nag-abang
hanggang sa ganap ng lumiwanag ang buwan. Lumabas ito sa mga ulap na kanina ay tumatakip dito. Subalit sa paglipas ng mga oras ay wala pa ring nangyayari. Walang nakitang anuman si Lolo Emilio hanggang sa makaramdam na siya ng antok. Napapasubsob na siya sa pagkakaupo dahil sa labis na antok. Subalit pilit na pinaglalabanan yun dahil ayaw niyang masayang ang kanyang paghihintay. Kaya lamang pinapapak na ng lamok ang matanda at nakaramdam na rin siya ng pagkainip. Tumayo na si Lolo Emilio upang magpasyang pumasok ng kanyang bahay. Naisip niyang baka hindi na yon magpakita at posibleng sa ibang pagkakataon. Kaya lamang, bigla siyang nakarinig ng tila may nagbubulungan. Ano yun? May ibang tao dito sa loob ng sementeryo. Nawala ang nararamdamang antok ng matandang lalaki dahil sa kanyang narinig. Pero sa isip niya ay imposibleng yun ang sundalong pugot na hinihintay niya. Kaya hinagilap ni Lolo Emilio ang isang tubong bakal na sadyang nakalagay malapit sa pinto ng kanyang bahay. Nakahanda lagi yun para sa ganong pagkakataon. Pagkakuha sa tubong bakal ay nakiramdam ang matandang lalaki. Muling hinintay na marinig niya ang kaninang tila bulungan ng dalawang tao na naroon sa sementeryo. Nang marinig niya uli yun, ay tiniyak niya kung saan lugar nang gagaling. Sa kadahan-dahan itong humakbang papunta sa narinig niyang nagbubulungan. Kitang-kita niya ang dalawang nilalang na nasa gilid ng nicho. Buong akala niya ay mga magnanakaw yun ng mga alahas ng patay na nakalibing doon. Subalit hindi yun ang nabungaran ng matandang lalaki, kundi magkapareha ang nakita niya roon. Isang babae at lalaki na nasa kasibulan ng edad. Nakahiga ang babae sa gilid ng nicho habang nakadagan ang lalaki parehas na nakababa hanggang tuhod ang kanilang suot na pang-ibaba. Aba, mga walang hiya kayo! Dito pa kayo gagawa ng kababuyan nyo! Mga damuho kayo! Hindi magkanda-ugaga ang dalawang kabataan sa pagtaas ng kanilang suot na pang-ibaba. Nagmamadali ng isinuot yun habang nagmamadali sa pagtakbo papalayo. Mga lokong yon! Gagawin pang motel tong sementeryo! Mga wala sigurong pambayad. Kaya kahit dito sa sementeryo ay talo-talo na. Pinagtsatsagaan para makaraos lang. Nako, ang mga kabataan nga naman ngayon, wala nang pakialam. Wala nang kahihiyan. Napapailing na lamang na naglakad si Lolo Emilio pabalik ng kanyang bahay. Mukhang wala ring pag-asang magpakita pa sa kanya ang sundalong pugot na kanina pa niya hinihintay. Kinabukasan, habang kumakain ng almusal, ay nagtanong si Nitoy sa kanyang lolo. Lo, saan po kayo nagpunta kagabi? Nagising po kasi ako, Lo. Wala po kayo sa higaan nyo eh. Ay, dyan lang sa tabi-tabi. May tinignan lang ako. Tapos ayon, meron nga akong nahuli. Magnanakaw po ba? Hindi. Kundi gustong sumalisi at makaisa. Po? Ano po ba yun? Basta, huwag mo nang itanong dahil masyado ka bang bata para doon. Mga kabataang walang magawa sa buhay nila. Yun lang yun. Buti hindi po kayo sinaktan. Kung hindi sila tumakbo palayo, baka silang nasaktan ko. Ang babata pa kung ano-anong kalokohan lang ginagawa. Ano nga po bang ginagawa nila sa sementeryo, Lo? Basta. Saka huwag mo nang itanong. Dahil nga sabi ko sa'yo masyado ka pang bata para doon. Bomalabs talaga tong si Lolo Emilio. Anong bomalabs ang sinasabi mo? Ano ba salita yon? Ngayon ko lang narinig yan Lo, bomalabs. Malabo po ang ibig sabihin nun. Malabo? Bomalabs? Aba, tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo nitoy. Sabi ko nga, huwag mo nang itanong.
Saka malalaman mo rin yon pagdating ng tamang panahon. Paano ko nga po malalaman kung ayaw niyo pong sabihin sa akin? Malalaman mo rin yon pagdating ng araw. Pero Lo, bakit po ba kayo nag-ikot dito sa sementeryo kagabi? Ay teka lang, huhulaan ko Lo. Siguro dahil po sa sundalong pugot no. Gusto niyo rin pong makita yun, di ba? Sinubukan ko lang naman, Apo. Kaya lang wala. Hindi nagpakita sa akin. Ay, hindi po nagpakita sa inyo. Hindi nga eh. Baka hindi niya schedule para magpakita kagabi. Baka nagpahinga. Ayos ah, may schedule din pala ang mga multo kung kailan magpapakita. Oo, siyempre. Di ba? Hindi mo naman siya nakikita gabi-gabi. Tapos, paiba-iba pa siya ng lugar. Pero Lo, bakit niyo po siya gustong makita? Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Apo, dahil sa isang agimat. Ano po? May agimat pong sundalong pugot? Aba, hindi natin alam. Pero posibleng meron. Sayang pala. Dapat hindi ako natakot sa kanya. Baka nga may ibibigay siya sa akin. Yun nga ang dahilan. Kaya sinubukan ko kagabi kung makikita ko siya. Hayaan niyo po Lo. Sa susunod na magpakita ulit siya sa akin, hindi na po ako matatakot sa kanya. Promise. Yun ay kung magpapakita pa sa'yo. Ang alam ko kasi, Apo, minsan lang siya nagpapakita sa isang tao. Hindi naman po siguro. Pero malalaman po natin yan, Lolo Emilio. Sa pagtatapos ng pag-uusap ng maglolo, ay kapwa sila umaasa na magpapakitang muli ang sundalong pugot dahil sa inaasahan nilang mahalagang bagay na maaari nilang makuha dito. Kapag nangyari yon, ay magiging malaking tulong sa kanilang maglolo. Subalit, hindi lang ang pagpapakita ng sundalong pugot ang nagbigay ng ligalig at takot sa Baryo Bartolome. Dahil ng sumunod na araw, ay naging usap-usapan naman ang tungkol sa pag-atake na rin ng aswang sa naturang baryo. Totoo ba sinasabi mo, Apo? Opo, Lolo Emilio. Hindi daw po to fake news. Kundi totoong-totoo po. Kasi nga, pinag-uusapan na ng mga taga rito sa baryo. Baka naman mga marites lang ang nag-uusap na yan. Hindi po, Lo. Pati nga po yung mga lalaki. Tapos narinig ko po na dapat daw silang magkaroon ng ronda dahil sa biglang panggugulo ng mga aswang. Mabagin langit. Ano ba nangyayari dito sa Baryo Bartolome na dati tahimik at payapang naninirahan ng mga tao? Mukhang dinadayo na po ng mga maligno at impacto ang baryong to, Lolo. Yun na nga nakakabahala, Apo. Bigla na lang naligalig itong baryo natin. Lo, dapat na rin po tayo mag-ingat. Baka mamaya, bigla na lamang po tayong atakihin ng aswang. Basta, Apo, ako ang bahala sa'yo. Hindi ka mapapakialaman ng kahit na anong klase ng aswang. Matagal nang naninirahan ang maglolo sa Baryo Bartolome. Kaya naman, hindi makapaniwala ang matandang lalaki sa problemang kinakaharap nito ngayon. Napamahal na rin sa kanya ang nasabing lugar, kaya siya man ay nag-aalala para sa kaligtasan ng mga taga rito. Minsan, inabutan ng dilim si Nitoy sa pakikipaglaro. Naglalakad siya papauwi nang hindi inaasahan ay nakita niya ang magkaibigang Herminio at Waldo. Bumaba ang dalawa ng kanilang sasakyan at may ibinabaring sako na puno ng laman. Alam ni Nitoy na pagtitinda ng karne ang negosyo ng magkaibigan. Kaya lamang ay may naramdamang kakaiba ang bata. Nagduda siya sa kung anong laman ng sako na ibinaba ng dalawa. Kaya hindi muna umuwi si Nitoy. Gumawa siya ng paraan upang makalapit sa tinitirahan ng dalawa. Dahil nagtataka ang bata sa kung anong dala ng dalawang lalaki na ipinasok sa loob ng bahay. Kaya nag-antabay siya ng mga susunod na mangyayari. Nakakubli siya sa pader malapit sa kusina habang nakasilip sa loob ng bahay. Ganun na lamang ang gulat at panlalaki ng mga mata ni Nitoy
nang buksan ni na Herminio ang sako at ilabas ang laman noon. Mga sariwang karne ang laman ng sako. Namumula pa ang mga ito. Naisip ni Nitoy na pagbibenta nga pala ng karne ang negosyo ng dalawa, kaya wala siyang dapat ipagtaka. Kaya lamang, hindi siya makapaniwala sa sunod na ginawa ni na Herminio at Waldo dahil nilantakan ng dalawang lalaki ang sariwang karne na nasa kanilang harapan. Biglang sumama ang pakiramdam ni Nitoy sa kanyang nakita. Naduduwal siya dahil sa pandidiri sa ginawang paggasab ng mga ito sa sariwang karne. Makikita sa mukha ng dalawang lalaki na tila sarap na sarap pa sa kanilang kinakain. Nag-usap pa ang mga ito habang kumakain. Kung ano ang mga karning matitira, yun ang ibibenta natin bukas. Tama ka. Kaya hindi tayo dapat mawala ng sariwang karne, Herminio. Dahil tsak na magugutom tayo. Kaya lamang, nagsasawa na rin ako sa karne ng hayop. Ibig mo ba sabihin sariwang karne ng tao na ang gusto mo? Ganun ba? Mas malinamnam yun. Alam mo yan. Kailangan pa natin makiramdam dito sa Baryo Bartolome. Mahirap na kung magpapadalos-dalos tayo ng kilos. Pero pasasaan ba? Magagawa rin natin ang tunay nating pakay sa baryong ito. Marami tayong mapapakinabangan dito. Saka nandito tayo dahil tayo ang unang pinadala ng ating mga kauring aswang na kubot para alamin ang sitwasyon dito. Tama ka, Waldo. Dahil ito ang lugar na ating sasakupin upang lumipat dito ang iba nating mga kalahi. Dahil patuloy natin palalawakin ang ating lahi, ang pagpaparami ng mga aswang na kubot. Sasakupin natin ang bawat bayan. Aswang kubot ang mamamayani sa kahit saan lugar dito sa daigdig. Sige, ituloy lang natin ang pagkain. Gaya ng ibig mo, kapag nagsawa na tayo, sariwang karne naman ng mga taga rito sa Baryo Bartolome ang ating pagpipiestahan. Dinig na dinig ni Nitoy ang naging pag-uusap na yon ni na Herminio at Waldo. Nakaramdam ng takot ang bata dahil nga mga aswang pala ang dalawang lalaki na nangungupahan sa kanilang baryo. Nagpasya si Nitoy na umalis na para umuwi. Hindi na kaya ng kanyang sikmura ang nakikita. Kaya lamang dahil sa pagmamadali para makaalis ay hindi sinasadyang tamaan ng kanyang paa ang isang kahoy na nakaharang sa kanyang daraanan. Dahilan upang makalikha siya ng ingay. Ano yun? May ibang tao? May nakakita sa ginagawa natin? Hindi ito maaari. Kailangan natin malaman kung sino yun. Bago pa lumabas ang dalawang lalaki upang tignan ang dahilan ng ingay, ay nakagawa na ng paraan si Nitoy. Lumikha siya ng tunog ng isang pusa. Kopyang-kopya naman niya ang huni nito. Pusa lang pala. Akala ko kung sino na. Baka naaamoy niya itong nilalantakan natin, Herminio. Siguro nga. Busog na ako. Ayos na ang sikmura ko. Itatabi ko na lang ito na tira natin pagkain para pandagdag sa ibibenta natin bukas. Samantala, sa pinagkukublihan naman ni Nitoy ay nakahinga siya ng maluwag nang hindi na lumabas ang dalawang lalaki. Kaya naman, mas naging maingat na siya upang makaalis sa lugar na yon at makauwi na. Nang makauwi na si Nitoy, ay kumakabog pa rin ang kanyang dibdib sa kabang nararamdaman. Nakita siya ng kanyang lolo na nasa mukha ang pag-aalala. Subalit umaliwalas ang itsura ng matandang lalaki nang dumating siya. Saan ka ba galing na bata ka? Akala ko kung napano ka na. May dinaanan lang po ako, Lolo. Saan ka ba nakarating? Dyan lang po. Kaya lang po, Lo. Meron po akong nakita. Hayan ka na naman eh. Huwag mo sabihing nagpakita ulit sa'yo yung sundalong pugot.
Hindi po nagmumultong sundalo ang nakita ko, Lo. Kundi aswang po. Aba, ngayon naman ay aswang. Pero nasaan yung tao pa po sila? Hindi ba po sila aswang, Lo? Teka, paano mo nalaman na aswang yung taong nakita mo? Lo, lumalantak po sila ng sariwang karne. Ang tatakaw nga po nila, kadiri po sila. Totoo ba yan sinasabi mong bata ka? Opo, Lo, totoo po. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko. Teka, ibig bang sabihin may kinalaman sila sa napapabalitang pag-atake ng mga aswang dito sa ating baryo? Siguro nga po, Lo. Narinig ko pong pinag-uusapan nila na sila ay mga aswang kubot. Ang nais nila ay sakupin daw po tong lugar natin. Parang kakaiba yung sinasabi mong yan, Apo Pero Lo, maliwanag po ang mga narinig ko. Kaya hindi po ligtas sa mga taga rito sa Baryo Bartolome, Lo. Gustong sakupin ng mga aswang na yun ng baryo. Kaya narito po ang dalawang lalaking yun dahil sa kanila pong misyon. Dalawang lalaki. Opo, yung nakausap po namin ni Betong. Yung nagbebenta po ng karne. Anak nang, kaya pala nandito sila sa lugar natin. Hindi para magnegosyo, kundi may iba silang gagawin. Ganun na nga po, Lo. Paraan lang nila yung pagninegosyo nila. Pero iba talaga ang pakay nila dito sa Baryo Bartolome. Paano kaya natin mapipigilan ang mga damuhong yon? Lo, ipaalam na lang po muna natin kay Kapitan. Hindi pwede. Saka, baka hindi tayo paniwalaan, Apo. Lo, paano po yan? Ano pong gagawin natin? Hahayaan na lang po ba natin sila? Baka naman po mapahamak ang mga kababaryo natin. Dahil sa mga sinabi ni Nitoy sa kanyang lolo, ay nabahala ng lubos ang matanda. Malaking problema pala ang dala ng mga dayo sa kanilang lugar. Muli ay naisip niya ang sundalong pugot na nagpapakita. Baka nga may agimat itong maaaring ibigay kapag nakita niya. Makakatulong yun para sa problemang hinaharap ng baryo. Nang sumunod na araw, ay nagkasalubong sa daan sina Betong at Nitoy. Masayang nagkumustahan ang dalawang bata dahil ilang araw na rin silang hindi nakapaglaro. Uy, Betong! Saan ang punta mo? Doon, sa pwesto ni na Mang Herminio at Mang Waldo, yung nagtitinda ng karne. Ha? Naku, huwag ka nang pumunta doon, Betong! Bakit naman? Inuutusan ako ng nanay ko para bumili ng karne. Kapag sa kanila kasi bumibili, may dagdag. Kasi nga, kaibigan ko rin sila. Di ba? Ako ang tumulong sa kanila para makahanap ng matitirahan. Oo nga, pero sa iba ka nalang bumili. Huwag doon, maniwala ka. Bakit nga kasi? Hindi alam ni Nitoy kung paano sasabihin sa kanyang kaibigan ang kanyang natuklasan. Alam niyang matatakotin si Betong at hindi makakabuti kung ipapaalam niya ang totoo sa pagkatao ng dalawang dayo. Basta, huwag ka nang bumili sa kanila. Saka huwag ka nang makikipag-usap sa mga yun, ha? Pambihira, ang labo mo naman, Nitoy. Bakit nga? Sabihin mo sa akin. Kuwan kasi, marumi. Tama. Marumi yung mga tinda nila. Paano mo naman nalaman? Kasi narinig ko nga yung pag-uusap nila. Kaya huwag ka nalang bumili doon. Baka mamaya magkasakit pa kayo kapag yung binibenta nilang niluto nyo. Ganon ba? Kaya pala mura lang ang benta nila, no? Madumi pala yun. Oo nga, baka nga mga double dead yun eh. Sabi ng lolo ko yung karne ng namatay na hayop dahil sa sakit. Tapos pinapatay nila uli yun at kinakatay para ibenta. Yak, kadiri naman. Patay na tapos kakarnihin pa. Kaya huwag ka nang bumili doon, ha? At huwag ka nang pupunta doon. Paano yan? Maraming bumibili sa kanila dahil mura nga lang. Huwag kang mag-alala. Tsak, mabibisto rin ang kalokohan nila. Kapag nangyari yun, baka makulong pa sila. Salamat Nitoy sa sinabi mo, ha. Hayaan mo. Hindi na ako bibili sa kanila kahit kailan. Dapat lang. O sige na, may pupuntahan pa kasi ako eh. Ay, siya nga pala. Kailan ulit tayo maglalaro, Betong? Bahala na. Kapag gusto mo maglaro, puntahan mo lang ako doon sa bahay namin, ha?
Sa sementeryo? Oo, ikaw talaga, hindi ka pa rin nasasanay. Ewan ko, kinikilabutan kasi ako kapag nakakakita ako ng mga nicho eh. Sanayan lang yan, Betong. Basta, maglaro na lang ulit tayo sa susunod, ha? O sige, Nitoy. Bibili na muna ako ng karne pero hindi na doon kinamanghiran ninyo. Kadiri pala ang tinda nila eh. Iniwan na ni Betong si Nitoy. Nakamasid sa kaibigan habang papalayo ito. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakumbinsi niya yon para umiwas kina Mang Herminio at Waldo. Nag-alala rin kasi siya para sa kanyang kaibigan, lalo na't mga aswang ang dalawang magkakarne at maaaring gawing biktima si Betong. Kinagabihan, muling nag-antabay si Lolo Emilio sa sundalong pugot. Nagbabakasakali siya na maligaw uli yun sa sementeryo. Nag-abang ang matandang lalaki sa harap ng kanilang bahay, habang ang apong si Nitoy ay natutulog sa loob. Dahil sa tagal ng paghihintay, ay nakaramdam na ng matinding antok si Lolo Emilio. Subalit biglang nawala ang antok niya nang makarinig siya ng mga sitsit. Madilim ang kabuuan ng sementeryo. Ang liwanag mula sa poste ng kuryente na nasa loob ng lugar na yon ay hindi sapat upang magbigay ng mainam na liwanag. Mula sa kinauupuan ay tumayo ang matandang lalaki. Iginala sa panigid ang mga mata upang hanapin ang pinagmulan ng narinig na sitsit. Pero wala siyang makita. Subalit naulit ang sitsit na kanyang narinig. Galing yun sa gawing likuran ni Lolo Emilio. Sa paglingon niya ay gano'n na lang ang pagkislap ng kanyang mga mata nang makita kung kanino galing ang sitsit na narinig. Isang magandang babae ito na may mahabang buhok. Manipis ang suot na damit, kaya naman aninag ang magandang hubog ng katawan dahil sa liwanag ng ilaw mula sa poste. Napalunok si Lolo Emilio habang pinagmamasdan ang kagandahan na nasa kanyang harapan. Unti-unting lumapit sa magandang babae ang matandang lalaki. Matamis ang pagkakangiti sa kanya ng babae. Mabaging langit, grasya ba itong nasa harapan ko o disgrasya? Nakakapanggigil ang katawan at sarap papakin. May anong kakaibang init at kilabot na nararamdaman si Lolo Emilio habang ang mga mata niya ay binubusog sa karikitan ng babaeng kaharap. Isang matamis at mapang-akit na ngiti lamang ang makikita sa mukha ng babae at hindi siya nagsasalita. Subalit ang mga aksyon nito ay tila nagpapahiwatig na lapitan pa siya. Pambihira, nanunukso talaga ang babaeng ito. Ngayon lang uli ako kinilabutan at kinilig ng ganito. Papatulang ko na ba ito? Nanginginig na may halong pananabik ang nararamdaman ng matandang lalaki. Nakipagtitigan ng babae kay Lolo Emilio. Inilahad ng babae ang dalawang kamay na tila sinasabi sa matanda na lapitan siya at hawakan ang kanyang kamay. Kaya lang, pinipigilan ng matanda ang kanyang sarili dahil hindi niya alam kung ano ba talagang kailangan ng babaeng yon. Subalit bago pa nakahakbang ng papalapit si Lolo Emilio sa babae, ay biglang gumalaw at nagtaasan ang mahahaba nitong buhok. Tila nagkaroon ng buhay ang mga buhok ng babae. Kasunod noon ay ang pagbabago ng muka. Naging mabalasik at matalim ang mga titig ng namumulang mga mata. Kasunod ang paghagikgik na tila ba nababaliw. Nasindak si Lolo Emilio at napaurong. Sa pag-urong ay nasalabid ang paa sa nakahambalang nakahoy, kaya natumba itong paupo. Bumagsak ang puwitan nito sa lupa. Napangiwi ang matanda dahil nasaktan. Habang ang babaeng kanina lang ay saksakan ng ganda, ay nagmistulang isang halimaw. Isa siyang uri ng aswang kubot na handang umatake kay Lolo Emilio. Ang nagtaasang gumagalaw na buhok ng babae ay tila mga ahas
na naghahanap ng matutuklaw, habang ang mga kuko sa kamay ay humaba na handang mangalmot. Unti-unting lumalapit ang aswang kubot sa matandang lalaki. Habang nakasalampak sa lupa ay umuurong naman si Lolo Emilio, hanggang sa hindi na niya magawa pang umurong dahil nakaharang na sa gawing likuran niya ang isang nicho. Kaya ang kailangan niya ay tumayo upang makatakbo papalayo. Subalit nang gagawin na yon ng matandang lalaki, ay lalo pang humaba ang mga buhok ng aswang kubot at pumulupot ito sa binti ni Lolo Emilio. Hinawakan ni Lolo Emilio ang buhok ng aswang na pumulupot sa kanyang binti. Subalit mahigpit ang pagkakapulupot nito at nahihirapan siyang alisin, hanggang ang iba pang humahabang buhok ng aswang ay pumulupot na rin sa iba pang bahagi ng katawan ng matandang lalaki. Maging sa kanyang leeg ay humigpit na rin ang pagkakapulupot nun, kaya nasasakal na rin siya. Nawalan na ng pag-asa ang matandang lalaki. Pakiramdam niya ay katapusan niya na ng mga sandaling yun. Subalit namangha siya nang huminto ang aswang kubot sa pag-atake, kundi may pinagmasdan ito mula sa kanyang likuran. Unti-unti ring lumuwag ang pagkakapulupot ng buhok ng aswang kubot sa katawan ni Lolo Emilio, hanggang magkasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw at tumama yun sa katawan ng babaeng halimaw. Nanlalaki ang mga mata ni Lolo Emilio sa nangyari. Bumulagta ang aswang kubot at agad ding namatay pagkatapos tamaan ng bala ng baril. Napatayo ang matandang lalaki upang alamin kung sino ang nagligtas sa kanya. Lalo lang nagulat at hindi makapaniwala ang matandang lalaki nang malaman niya kung sino ang pumatay sa aswang at nagligtas sa kanya. Teka! Ikaw? Ikaw ang nagligtas sa akin? Walang sagot na narinig si Lolo Emilio sa nilalang na nasa kanyang harapan. Subalit sa isipan niya ay tila naririnig ni Lolo Emilio ang sinasabi ng nilalang na yon. Tila pinararaan sa kanyang isipan ang pagsagot sa kanyang tanong. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hindi ko inaasahan na magpapakita ka ngayon sa akin. Sundalong pugot! Natuldukan ng ilang araw na paghihintay ni Lolo Emilio dahil nangyari na rin ang kanyang inaasam. Nagpakita na sa kanya ang sundalong pugot na maraming beses nang napapabalita na gumagala sa Baryo Bartolome. Hindi lang ito basta nagpakita kay Lolo Emilio, kundi iniligtas pa siya nito sa tiyak na kamatayan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, kaibigan. Mula sa isipan ay tila narinig ni Lolo Emilio ang sagot sa kanya ng sundalong pugot. Ito ang paraan ng sundalong pugot upang makipag-usap. Ginagamit niya ang isipan ng taong kanyang kaharap upang ipaalam ang kanyang gustong sabihin. Alam kong may dahilan kung bakit ka gumagala dito sa baryo. At ipinakita mo yun ngayon. Iniligtas mo ko sa aswang. Kaya humihingi ako ng tulong sa iyo, kaibigan. May problemang hinaharap ang lugar na ito laban sa kampon ng mga kadiliman. Muli ay sumagot sa pamamagitan ng isipan ni Lolo Emilio ang sundalong pugot. Ayon dito ay wala silang dapat ipag-alala dahil handa siyang tumulong. May mga tanong pa sana si Lolo Emilio, kaya lamang tumalikod na ito at naglakad papalayo hanggang sa ganap ng kainin ng dilim at hindi na niya nakita pa. Hindi pa rin siya makaalis sa kanyang pagkakatayo dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Pambihira! Kakaiba ito! Hindi pa rin ako makapaniwala! Pausap ng matandang lalaki ang kanyang sarili. Bumubulong-bulong ito ng bagyang nagulat nang makarinig ng tawag.
Naroon ang apo niyang sinitoy at nilapitan siya. Lo, ano po nangyari sa'yo? Nagising po ako dahil nakarinig po ako ng putok ng baril eh. Akala ko po may gulo na nangyari dito sa sementeryo. Kanina meron Apo, pero tapos na. Ha? Ano po nangyari? Ang aswang kubot, inatake ako. Hayan siya oh. Sabay turo ni Lolo Emilio sa binagsakan ng aswang. Subalit wala na ito. Ha? Nasaan po? Wala naman po ah. Aba, kanina lang nariyan ang patay na aswang. Binaril siya ng sundalong pugot na siyang nagligtas sa akin. Po, iniligtas po kayo ng sundalong pugot? Ibig sabihin, nagpakita na rin po siya sa inyo? Tumango si Lolo Emilio sa tanong ng apo. Niyaya na lamang niya na umuwi na sila. Malalim na ang gabi at kailangan na nilang magpahinga. Lo, wala pa kayong kinikwento sa akin. Sa bahay na lang Apo, sasabihin ko sa iyo ang buong pangyayari. Promise po yan ha. Gusto ko po malaman kung paano po kayo inatake ng aswang at kung paano po kayo iniligtas ng sundalong pugot. Dahil hindi siya titigilan ng apo, kaya pagdating sa bahay ay saka ikinuwento ni Lolo Emilio ang buong pangyayari. Detalyado ang ginawa niyang pagkikwento, lalo na't sariwa sa alaala niya ang mga nangyari ng gabing yun. Ibig ho bang sabihin, tagapagtanggol po ang sundalong pugot na yun? Ewan ko Apo, hindi ko rin alam. Pero sabi niya, hindi daw niya tayo pababayaan. Nakausap niyo po? Di po ba wala naman siyang bibig? Wala siyang ulo? Oo, pero nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng isip. Talaga po? Ang astig naman. Pero ba't nung makita ko po siya hindi naman niya po ginawa yun? Ah, alam ko na. Siguro dahil natakot ako sa kanya. Pero kapag nagpakita uli siya, alam ko na ang gagawin ko. Kaya tama ako Apo. May rason ang pagpapakita ng sundalong pugot na yon. May mahalagang misyon siya dito sa ating baryo. Siguro, kalaban siya ng mga kampo ng kadiliman, Lo. Gaya ng mga aswang na gumagala dito sa baryo natin. Kaya posibleng galit din siya doon sa dalawang nagkakarni. Dahil mga aswang din yun. Mga nagpapanggap na mababait pero may masama palang plano dito sa baryo natin. Malalaman natin yan Apo. Malalaman din natin. Kung ganun po, Lo, dapat maging kaibigan natin ang sundalong pugot na yun. Kasi po, kailangan kong ipaalam sa kanya yung tungkol sa plano ng mga aswang na kubot. Apo, hindi nga natin kilala kung sino ang sundalong pugot na yun at kung saan natin makikita. Kasi nga, basta na lamang siyang sumusulpot. Eh di, mag-abang po tayo lagi dito sa sementeryo kasi baka magpakita ulit sa atin. Sana nga, dahil marami pa rin akong gustong itanong sa kanya. Gaya ng nasabi ko na nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng isip. Mag-uumaga na nang makatulog ang maglolo pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Dahil sa mga nangyari, ay lalo silang nagkaroon ng interes na muling makita ang sundalong pugot para sa iba pang mga bagay na dapat nilang malaman. Napuyat ang maglolo, kaya hindi sila nagising ng maaga kinabukasan. Magtatanghali na nun. Kagigising lang nila nang may marinig na umiiyak. Naroon sa labas ng kanilang bahay. Lo, may nangyari na naman po yata. Oo nga, merong umiiyak. Lumabas ang maglolo upang alamin kung sino ang umiiyak. Pagbukas nila ng pinto ng kanilang bahay, ay nabungara nila si Betong na nakayuko. Siya ang umiiyak. Oh, Betong, ano nangyari sa'yo? Ba't nandito ka? Di ba natatakot ka sa mga nicho? Bakit napadpad ka rito? Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta nito eh. Kaya naisip ko, dito na lang pumunta. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Bakit iyo? Ano ba nangyari sa'yo? Kagabi po kasi biglang may dumating po sa bahay namin. Sinalakay po kami ng halimaw. Ano ka mo? Halimaw? Anong klaseng halimaw, Betong? Aswang. Isang babaeng aswang. Pinatay po niya ang nanay ko at kapatid ko.
Ha? Pareho sila? Oo, Ditoy. Nakita ko kung paano niya patayin si nanay at ang kapatid ko. Buti nga nakapagtago ako at hindi niya ako nakita eh. Kung nakita ko siguro doon, baka pati ako, pinatay na rin. Anong klaseng halimaw ang pumatay sa nanay at kapatid mo? Isang babaeng aswang po. Mahaba po ang buhok tapos gumagalaw. Yung buhok ng aswang ang pumatay sa kanila. Pumulupot ang buhay na buhok ng aswang sa nanay ko at kapatid ko. Tapos hanggang sa hindi na po sila makahinga. Tapos tinangay rin po niya. Hindi ko nga po alam kung saan dinala eh. Aswang kubot. Yun ang aswang na pumatay sa pamilya mo. Bakit niyo po nasisiguro, Lolo? Yun din ang aswang na umatake sa akin. Posibleng siya din yun. Pero sabi niyo po, patay na po ang aswang na yun. Oo nga, baka pagkatapos na patayin ang pamilya ni Betong, saka nagtuloy dito sa sementeryo. Siguro, tayo naman ang gusto niyang patayin. Yun nga lang, nabigo siya. Dahil po sa sundalong pugot. Oo, Nitoy, na siyang nagligtas sa akin. Teka. Iniligtas po kayo ng sundalong pugot? Bakit, Betong? May alam ka ba tungkol sa kanya? Kuwan po kasi. Narinig ko lang din. Sabi nila, iniligtas din daw po sila ng isang taong pugot. Kung ganun, tama po kayo, Lolo. Talaga palang, kaya nagpapakita ang sundalong pugot ay para maging tagapagtanggol dito sa baryo natin. Hindi siya nagpapakita para manakot lamang. Kung wala na ang nanay at kapatid mo, saan ka na ngayon, Betong? Yun nga po eh. Hindi ko rin po alam. Wala po kasi akong kakilalang ibang kamag-anak namin na malapit lang dito. Yung iba po nasa malayong probinsya at mahihirap lang din po. Lo, ano po kaya kung dito na lang po sa atin si Betong? Dalawa lang naman po tayo dito eh. Okay lang naman sa akin yon, para may makakasama ka rin. Pero baka ayaw ni Betong. Ayos na po sa akin. Mag-iinarti pa ba ako? Wala na nga po akong mapupuntahan. Pero di ba Betong, sabi mo, takot ka sa mga nicho? Oo nga. Pero siguro masasanay din ako. Dito ka na sa amin, Betong. Ayos na ba? Opo, Lolo Emilio. Maraming salamat po sa inyo ni Nitoy. Ang bait-bait niyo po. Wala yon, Betong. Saka kaibigan ka ng apo ko. Kaya siyempre, hindi kita maaaring pabayaan. Sa Betong, huwag ka mag-alala. Gaganti tayo dun sa aswang kubot na pumatay sa nanay at kapatid mo. Ang sabi ni Lolo, isang aswang kubot ang pinatay ng sundalong pugot. Pero tiyak, may iba pang mga kasamaan yun. Tayo ang papatay sa kanya. Nakatingin lamang si Betong sa maglolo, pero gusto niya ang sinabi ni Nitoy. Nais niyang makaganti sa aswang na pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Dapat mabigyan ng hustisya ang naging kamatayan ng mga ito. Samantala, alamin naman natin ang ginagawa ng mga taong isa sa dahilan ng mga nangyayaring kaguluhan sa Baryo Bartolome. Kanina pa hindi mapakali ang magkaibigan, balisa at tila nahihirapan sa kanilang mga nararamdaman. Hindi ko na kaya to, Waldo. Nanunuyo ang lalamunan ko. Ako man, Arminio. Uhaw na rin ako. At kakaibang gutom na nararamdaman ko ngayon. Manghihina tayo kapag di tayo gumawa ng paraan. Hindi na sapat ang pagkain ng sariwang karne ng hayop. Nagsasawa na rin ako, Herminio. Hindi lang ikaw, Waldo. Ako rin naman. Anong gagawin natin? Kung pipigilan pa natin ang ating mga sarili, hindi na yun makakabuti sa atin. Saka, nagsimula na rin magasik ng lagim ang iba nating kauri. Oo, usap-usapan na rin ang ginagawa nilang pag-atake. Kaya lamang, merong napapabalitang humahadlang. Kung sino man yun, dapat nating malaman. Hindi magtatagumpay ang ating misyon sa baryong ito kung merong makikialam sa atin. Kaya isa yon sa dapat nating malaman.
Pero kung ganito ang pakiramdam natin na nangihina at kulang ang lakas, paano natin siya haharapin? Kaya hindi natin dapat pigilan ang ating mga sarili, Herminio. Kung kailangan na natin ng sariwan dugo at laman ng tao, humanap na tayo ng ating magiging pagkain. Huwag na tayong magtiyaga sa mga karne ng hayop. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay nakabuo na ng desisyon ng magkaibigang aswang kubot. Susundin na nila ang hanap ng kanilang katawan. Sariwang dugo at laman ng tao na siyang magbibigay ng lakas sa kanila upang magawa ang kanilang pakay sa lugar na yon. Kaya ng gabing yon ay handa na ang dalawa upang humanap ng kanilang magiging biktima. Nagtungo sila sa lugar na kakaunti ang nakatira upang malaya nilang magawa ang kanilang gusto. Nag-abang sila ng mga taong aabutan ng dilim sa kalsada. Mas madali sa kanilang mabibiktima ang mga ito. Hanggang 2 lalaking naglalakad ang kanilang nakita. Tamang-tama. Tig-isa tayo, Waldo. Mapapawi na ang matindi nating gutom at uhaw dahil malalamanan na ng sariwan dugo at laman ng tao ang ating mga sikmura. Humarang sina Herminio at Waldo sa mga lalaking naglalakad. Napahinto ang mga to. Parehong kapwa kabataan ang nakasalubong na yon ng magkaibigan. Mga kabataan, mga sariwa. Naaamoy ko ang kanilang malinamnam na dugo at laman. Napahinto ang 2 kabataan na nakasalubong ng 2. Nakiramdam ang mga ito nang maramdaman ng mga kabataan na delikado sila ay tumakbo sila papalayo. Kaya lamang biglang nagbago ang anyo ni na Herminio at Waldo. Naging aswang kubot ang 2 at sa isang iglap ay nagawa nilang harangan ang 2 kabataang tumatakbo papalayo upang tumakas. Sa tindi ng takot ay walang nagawa ang mga ito nang biglang sunggaban ng magkaibigan. Sinakal nila ang mga biktima at inumpisahang kagatin ang leeg ng mga ito. Kasunod ay ang sapilitang pagbaon ng kanilang kamay sa katawan gamit ang matutulis na mga kuko. Saglit lang ay bumao ng kamay ng mga halimaw sa katawan ng 2 kabataan. Dinukot nila ang lamang loob at sarap na nilantakan ng mga yon. Lumilikha pa ng tunog ang bawat pagnasab ng 2 aswang sa laman loob ng kanilang biktima. Ang ginawang pagpatay sa 2 kabataan ni na Herminio at Waldo ay naging malaking balita kinabukasan. Kaya naman, lalong natakot ang mga naninirahan sa Baryo Bartolome. Ang usap-usapan na yon ay agad na nakarating kina Lolo Emilio. Lumalala na ang patayan. Naging mapanganib na ang mga aswang kubot. Bakit ganon, Lolo Emilio? Bakit hindi sila tinulungan ng sundalong pugot? Maaaring nahuli lang siya, lalo na't hindi rin niya alam kung saan naaatake ang mga aswang. Kawawa naman ang pamilya ng 2 kabataang biktima ng aswang, Lolo. Si Betong, nasan nga pala? Sabi niya maglalakad-lakad lang daw po siya. Minsan kasi bigla pa rin siyang umiiyak. Saka sinasanay na rin niya ang sarili niya dito sa sementeryo para daw hindi na po siya matakot. Huwag kang mag-alala. Masasanay din siya po. At gaya ng naipangako natin, kailangan maiganti natin ang sinapit ng nanay at kapatid niya. Sana nga po magpakita na ulit sa atin ang sundalong pugot para matulungan niya po tayo at matulungan din natin siya. Buo ang pag-asa ng maglolo na magpapakita uli sa kanila ang nilalang na maaari nilang hingan ng tulong. Kaya naman, nang sumunod na gabi ay inabangan ng 2 na sana'y magpakita na uli sa kanila ang sundalong pugot. Tila kinasihan naman sila ng pagkakataon dahil habang nag-aabang ang maglolo sa sementeryo ay nakarinig sila ng mga yabag. Nang hanapin nila ang pinagmumulan ng yabag ay nakita nila ang sundalong pugot. Tila alam din ito na hinihintay ang kanyang paglitaw. Dahil alam na ni Lolo Emilio ang paraan ng pakikipag-usap dito, kaya yun na
ang kanyang ginawa. Salamat at nagpakita ka ulit sa amin, kaibigang sundalong pugot. Kailangan namin ang tulong mo. At muli, sa pamamagitan ng isip, ay ipinaalam ng sundalong pugot ang kanyang nais sabihin. Lolo, ano pong sabi niya? Inaasahan daw niya na makikita tayo uli, Apo. Alam din niya na kailangan natin ang kanyang tulong. Talaga po, Lo? Saka, ano po bang sinasabi ng sundalong pugot? Gaya ng ibig nating mangyari, tutulungan daw niya tayo para tayo man ay magkaroon ng kakayahan para harapin ang mga aswang kubot na namiminsala dito sa ating baryo. Kung ganun, tama po ang kutob natin, Lo. Nagpapakita po ang sundalong kubot para lipulin po ang mga aswang na umaatake po dito sa Baryo Bartolome. Tama ka, Apo. Dahil ayon sa kanya, base sa pakikipag-usap niya sa akin sa isip, ay isa siyang dating antingero. Kaya lamang ay napatay siya sa isang engkwentro. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga sundalo at mga katutubo. At sa pangyayaring yon, ay napugutan siya ng ulo. Sayang naman, hindi pala niya nagamit ang kanyang pagiging antingero sa pakikipaglaban sa mga katutubo. Hindi, Apo. Dahil maging ang mga katutubo ay may taglay ding agimat, kaya nagawa siyang talunin. Subalit ang kanyang pagiging antingero ay may bisa pa rin kontra sa mga aswang. Kahit patay na siya, ang kanyang kaluluwa ay nagpapatuloy sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang isang antingero. Kaya nagpapakita pa rin siya. Yun ang mga sinabi niya sa pamamagitan ng isip. Nasabi niyo po sa akin, Lo. Natutulungan niya po tayo, tama po ba? Oo, Apo. Kaya nga nagpakita uli siya. Dumukot sa kanyang suot na pantalon ang sundalong pugot at may inilabas yun. Ipinakita niya yon kina Lolo Emilio at kay Nitoy. Lo, tignan niyo po yung dinukot ng sundalong pugot mula sa bulsa niya. Parang tuka ng ibon. Kaibigan, tuka nga ba ang hawak mo? Sinagot ng sundalong pugot ang tanong ni Lolo Emilio. Sinabi nito na tukayon ng mga kakaibang uri ng uwak. Isang pambihirang puting uwak na natagpuan niyang walang buhay sa isang engkwentro. Dahil may nakapagsabi na may taglay na mutya ang tuka ng puting uwak, kaya kinuha niya ito. Ngayon nga ay handa na niyang ipamigay upang makatulong sa mga nilalang na ginugulo ng kampon ng kadiliman. Pero sundalong pugot, bakit sa amin ng apo ko gusto mong ibigay ang tuka ng puting uwak? Oo nga po, Mamang Sundalong Pugot. Pinagtitiwalaan niyo po kami ng lolo ko para siyang gumamit at mag-ingat po niyan. Patuloy na nakipag-usap ang sundalong pugot sa maglolo gamit ang isip hanggang merong isang lihim na ipinaalam ito kina Lolo Emilio. Matamang nakinig ang dalawa, lalo na si Lolo Emilio. Ayon sa sundalong pugot ay tanging silang dalawa lamang ang dapat niyang pagtiwalaan dahil sila ang nararapat niyang pasaan ng mutya at magpatuloy ng kanyang pagiging antingero. Nais na rin niyang makatawid na sa lugar na dapat niyang puntahan nang gaya niyang matagal ng patay. Matagal ng panahon ang pananatili niya sa lupa at pagala-gala. Matatapos lamang ang kanyang pamamalagi sa lupa kapag nailipat na niya sa iba ang pagiging antingero at ang mutya ng puting uwak. Bakit kami? Saka, bakit ako? Binuksan ng sundalong pugot ang suot niyang uniforme ng pagiging sundalo. Ipinakita ang dibdib nito. Ganun na lamang ang gulat ni Lolo Emilio nang makita ang tato na nakamarka sa kaliwang dibdib ng sundalong pugot. Lolo Emilio, may tattoo po siya sa dibdib. May markang puso tapos may nakapalibot po na parang koronang tinik. Meron din nakasulat. Babasahin ko po. Elpidio. Tama. Elpidio nga po nakasulat. Titig na titig si Lolo Emilio sa tato na nasa dibdib ng sundalong pugot.
Pamilyar sa kanya ang tattoo nito sa dibdib. Napakusot ng kanyang mata si Lolo Emilio. Napansin ni Nitoy na may umagos na luha sa mata ng kanyang lolo. Lolo, bakit po? Umiiyak po ba kayo? Apo, ang sundalong pugot. Kilala ko siya. Siya ang Kuya Elpidio ko. Isang sundalo na namatay sa engkwentro at hindi na namin nakita pa. Ha? Kuya niyo po? Totoo po ba sinasabi niyo, Lolo? Oo, Apo. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang kuya ko. Ang natuklasang yun ni Lolo Emilio ay pinatunayan ng sundalong pugot. Sinabi nga nito na siya ang kanyang kuya, subalit hindi na dapat mag-alala pa si Lolo Emilio dahil magiging maayos na ang kanyang kalagayan kapag nakatawid na siya patungo sa lugar na kanyang patutunguhan. Kaya kailangan tanggapin na lamang ni Lolo Emilio ang pagiging antingero at ang pag-iingat sa mutya ng puting uwak upang makamtan na niya ang kapayapaan at ganap na makatawid patungo sa payapang lugar na kanyang magiging destinasyon. Oo, kuya. Tinatanggap ko na ang ibig mong mangyari para na rin sa iyong katahimikan at makarating ka na sa lugar na iyong pupuntahan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon sa pamamagitan ng isip ni Lolo Emilio at sundalong pugot, na kanya palang kuya ay tumalikod na ito sa kaunti-unting naglaho sa kadiliman. Hindi pa rin makapaniwala si Lolo Emilio sa pangyayaring yon, kundi pinagmasdan na lamang niya ang tuka ng puting uwak na nasa kanyang palad. Ngayon nga ay nalipat na sa kanya ang obligasyon na dati nasa kanyang Kuya Elpidio. Ibig sabihin niyan, Lolo Emilio, tayo na po ang harap sa mga aswang na kubot. Tama ka, Apo. Dahil nasa pag-iingat na natin ang mutya ng puting uwak. Ito ang gagamitin natin laban sa mga aswang. Tila naging napakahaba ng gabing yon para sa maglolo. Hindi nila inasahan na may ganong pangyayaring magaganap. May mga lihim na nabunyag at nagkaroon ng kasagutan ang katanungan noon ni Lolo Emilio tungkol sa kanyang sundalong kapatid. Lahat ng yon ay nabigyan ng kasagutan. Handa na ang maglolo sa kanilang bagong obligasyon na haharapin. Naglalakad na ang dalawa pabalik sa kanilang tirahan nang marinig nilang sumisigaw si Betong. Tila ba meron itong kinakatakutan. Naiwan si Betong sa bahay dahil ayaw nilang dagdagan ang paghihirap ng kalooban nito dahil sa nangyari sa pamilya. Kaya lamang hindi nila inaasahan na may mangyayari sa bata nang iwan nila. Bilisan natin, Lo, para may masamang nangyayari kay Betong. Oo nga, po. Ang lakas ng sigaw niya. Nang makarating ang maglolo sa kanilang bahay ay inabutan nila na hawak ng 2 aswang kubot si Betong. Nagpupumiglas ang bata na ibig makatakas sa 2 aswang. Nitoy! Lolo Emilio, tulungan niyo ako! Gusto akong gawing hapunan ng mga aswang na to! Tulungan niyo ako! Huwag ka mag-alala, Betong. Kami ni Lolo Emilio ang bahala sa'yo. Ililigtas ka namin. Hindi namin nahayaang may gawing masama sa'yo ang mga lintik na halimaw na yan. Dahil aswang ang makakaharap ng maglolo, hindi rin nila alam kung ano ang kanilang gagawin at paano haharapin ang mga halimaw na yon. Subalit batid nila na matutulungan sila ng mutya na ibinigay ng sundalong pugot. Kinuha ni Lolo Emilio ang isang bahagi ng tuka ng puting uwak at ibinigay yun sa kanyang apo. Apo, gamitin mo ito. Kailangan hawak natin itong mutya, ang tuka ng puting uwak. Salamat po, Lolo. Pero anong gagawin natin para harapin ang aswang na yan? Paano natin sila haharapin? Agad na iginala ni Lolo Emilio ang mata sa harap ng kanilang bahay. Naispatan niya ang piko at baretang panghukay ng lupa. Ginagamit niya yon sa paghuhukay kapag may ililibing sa sementeryo.
Agad na dinampot yun ng matandang lalaki at ibinigay niya sa apo ang piko. Samantalang ang baretang panghukay naman ang naiwan sa kanya. Ito ang gagamitin natin, Apo, para harapin ang mga aswang kubot na yan. Pero baka tamaan po natin si Betong. Hindi basta makalapit ang maglolo sa dalawang aswang na may hawak kay Betong dahil posibleng malagay sa panganib ang buhay ng bata. Naguguluhan ng maglolo sa kung anong dapat gawin. Subalit ang pag-aalala na yon ay nasolusyonan nang mula sa likod ng dalawang aswang ay biglang nagpakita ang sundalong pugot na akala nila'y iniwan na sila. Dumampot ng isang bato ang sundalong pugot at ipinukpok yon sa ulo ng dalawang aswang. Dahil sa pangyayaring yon ay nasakta na mga ito at nabitiwan si Betong. Sa pagkakabitaw ng dalawang aswang sa bata ay nagkaroon naman ng pagkakataon si Betong upang makaalpas sa mga halimaw. Kaya patakbo siyang kumawala sa mga yun. Sinamantala naman ni Lolo Emilio at Nitoy ang pagkakataong yun upang atakihin ang dalawang aswang. Gamit nila ang piko at baretang bakal ay dinaluhong nila ang mga halimaw. Dahil sa taglay na bisa ng mutya ay nagbigay yon ng kakaibang uri ng lakas sa maglolo. Subalit hindi naging madali ang pakikipaglaban ng maglolo sa dalawang aswang kubot dahil may iba pang aswang na dumating at tinulungan ang mga ito. Mga babaeng aswang kubot ang biglang sumulpot doon. Mahahaba ang buhok ng babaeng aswang kubot at nagtataasan ang buhok ng mga ito na tila may sariling buhay. Nagtalikuran ang maglolo para harapin ng mga aswang kubot na ngayon ay nasa kanilang harapan. Tila mga ahas ang mahahabang buhok ng mga babaeng aswang. Biglang pumupulupot sa mga braso nilang may hawak na armas. Subalit agad ding kumakawala ang mga buhok na tila may buhay. Hindi nila kayang pumulupot ng matagal sa katawan ng maglolo dahil tila napapaso at may kakaibang nararamdaman ang mga ito. Isang bagay lang ang dahilan nun. Nagkakaroon na ng bisa sa maglolo ang taglay nilang mutya dahil hindi makapulupot ang gumagalaw na mahabang buhok ng mga aswang kubot. Kaya lalong nagkaroon ng lakas ng loob sina Lolo Emilio at Nitoy upang harapin ang mga kampon ng kadiliman. Akala nyo yata ay maiisahan nyo kami? Nagkakamali kayo! Dapat kayong mamatay mga aswang kubot. Marami pa kayong mapeperwisyo. Kaya hindi namin nahayaang mangyari yon. Hindi kagaya yung mga aswang ang mamamayani dito sa Baryo Bartolome. Wala kayong puwang sa lugar na to. Mga demonyo kayo! Sinunggaban ni Nitoy at hinaribas ng hawak niyang piko ang mga aswang na nasa harapan. Mabilis na nakailag ang mga ito, subalit doble ang bilis ng naging pagkilos ng bata. Ipinagtataka niya ang mabilis niyang pagkilos. Naisip niyang tinutulungan siya ng taglay niyang mutya. Si Lolo Emilio naman ay kanina pa nakaamba para itarak sa katawan ng aswang na nasa harap niya ang hawak na baretang panghukay. Kaya nang makatsyempo ito ay buong lakas niyang ibinaon sa katawan ng halimaw ang hawak na bareta. Nakabuelo na rin si Nitoy, kaya sa bawat hataw at pagharibas niya gamit ang piko ay bumabaon sa katawan ng aswang ang talim ng piko. Hindi pinabayaan ng mutya ang maglolo sa kanilang ginawang pakikipaglaban hanggang sa maubos ang mga aswang na nasa kanilang harapan. Kitang-kita nila ang pagbabago ng anyo ng mga aswang na kanilang napatay. Ang ilan sa mga ito ay mga kapitbahay nila na naging aswang na pala. Nakita rin ni Nitoy ang pagbabago ng dalawang aswang na kanina lang ay bumihag kay Betong. Yun ay ang magkaibigang sina Herminio at Waldo. Patay na rin ang mga ito. Natuldukan na rin ang kanilang kasamaan. Kaya hindi na nila magagawa pa ang kanilang masamang plano. Samantala, nasa isang tabi lang si Betong, nagugulat pa rin at hindi makapaniwala sa kanyang mga nakita.
pero nauunawaan na niya ang lahat. Nilapitan siya ni Nitoy na nag-aalala. Okay ka lang ba, Betong? Oo, Nitoy. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pero alam ko, totoo lahat ang nakita ko. Oo, Betong. Ang importante ngayon ay wala na ang mga aswang kubot. Hindi na sila makakapaminsala pa. Kung meron mang umatake muli, hindi na sila magtatagumpay pa sa kanilang masamang plano dito sa ating baryo. Tama si Lolo Emilio. Dahil kami ang makakaharap nila. Dahil nagkalat ang mga patay na aswang, ay nagtulong-tulong ang tatlo upang gumawa ng isang malaking hukay para dun ilibing ang mga aswang kubot na nasa anyo ng tao. Ang pagkalipol sa mga aswang na yon ay kahulugan ng katahimikan sa baryo. Sakaling may magtangkapang kampo ng dilim o iba pang uri ng aswang ang maghasik ng lagim sa baryo, hindi na sila magtatagumpay dahil naroon na sina Lolo Emilio at Nitoy. Taglay na nila ang mutya mula sa sundalong pugot. May bago mang tungkuling nakaatang sa maglolo ay handa silang gampanan yun. Ang magiging kasangkapan para iligtas ang baryo sa kaguluhan at kasamaan ng kampon ng kadiliman. Hindi natin maiiwasang makasagupa ang iba't ibang kaguluhan sa mundo, dulot ng mga taong may masamang isipan. Subalit, huwag tayong makakalimot na laging may paraan ng tadhana kung paano tayo tutulungan ng may kapal upang ito ay ating malagpasan at mapagtagumpayan.